Yan. Gagamitin natin guys. Yan. Go tayo. Malaking bagay. Akyat na tayo dito sa may entry papuntang SLEX. Ayan o, Alabang, Calamba, Naiya X entry. So nasa Skyway na tayo guys. As usual, pupunta tayo sa meet-up place ng Hug Manila chapter sa may Petron SLEX. Ayan, sa may San Pedro. Doon ang meet-up. And from there, pupunta kami sa Batangas Port. Ba't di ka nag-ride? Gano'n ba? Oh. Ay. Okay, okay. Sige. 95, 1,000 full tank. Oo, full tank. Oo. Full tank. Oo. Kula ba? Up. Good morning. Is there any problem with checking your bike? No, I just like to look at it. Na? Nag-aalala lahat eh. Nag-aalala lahat eh. Wow. 883 guys oh. Tignan nyo yung itsura. Work in progress. Forgive the seat. Oh. We will not stop at Balete. Yeah. Just slow down. Larry is waiting at the exit. Balete exit. By the way, we have 3 sponsors and sisters. We ask you this Jesus name. Martin. 3, 2, 1. Time check guys, 7 AM. Approximately 7 in the morning. At na late ang ating ride out dahil may hinintay tayong isang member, hug member, pero hindi pa siya nakarating, kaya umalis na dahil tanghali na. At papunta tayo ng Batangas Port, wherein sasakay tayo ng Roro papuntang Abra de Ilog. Approximately 3 hours daw ang biyahe from Batangas Port to Abra de Ilog. And from there, pupunta tayo sa Mindoreño Hotel and Restaurant para mag-lunch. So, na-expect natin at 10 AM tayo makasakay ng Roro. And then, kung 3 hours yan, so mga 1 past 1 na tayo makakarating
sa Abra de Ilog at bibiyahe pa tayo papuntang Mamburao. Nasa Mamburao ang ating Mindoreño Hotel and Restaurant kung saan tayo manananghalian. Nagbabagal si Direcco, mukhang meron siyang i-check sa ating formation ba or sa bilang ng riders. Yan guys, at nasa unahan ko ngayon ng ating Genius Rider, Genius Hug member, si Engineer Rato Javier. Magre-regroup na naman tayo dito sa may exit ng Batangas, Star Toll. Usually ganyan kasi medyo isa-isa nalalabas sa may toll at yung iba nagkakaproblema ang RFID. Kaya ganyan. May mauna, may mauhuli, so maghihintayan just after the exit, guys. Picture muna para sa Relive apps. Maganda yung Relive apps na mag-document ng mga rides o travels. Makikita kung saan ka nagpunta sa mapa. Papakita niyo yung mapa kung saan ka huminto at yung mga pictures mo pwede mong i-upload doon para makita rin kung ano mga pictures taken on that place. So, at the last portion nung ipapakita sa yung video would be yung dadaanan mo during your ride, kung sa as in this case sa motorcycle ride, makikita doon kung saan ang start and finish ng iyong ride. Approximately 1 hour lang guys yung ride from SLEX Petron hanggang dito sa may Batangas City, with so many stops, gas stops, tsaka yung traffic, yung toll, mabilis na rin ang aming ride, especially ngayon at Friday morning. Again guys, if you notice, yan, kumukuha na naman ako ng pictures to document a stop. At during the edit, indicate lang kung saang lugar na, and makikita later on kapag pinanood mo na yung video, yung mga stops, pictures during the stops, yung place, kung lalagay mo yung place at reason ng stops, makikita na doon. So napakagandang pan-document ang Relive.
finally, after several minutes, medyo matagal-tagal din, ano? Siguro tansya ko mga 20 to 30 minutes kami naghintay, guys, para sa Roro ng sasakyan namin. At pati yung pagbayad ng isa sa mga kasama namin, dahil pinagsama-sama namin, isang bayaran na lang yung payments namin. By the way, ang binayaran ko dito ay 1,115 payment yan ng motorcycle at isang tao yung rider. Kung may back ride ka, separate payment pa yon, pero siyempre mas mura, hindi na 1,115. Kalumaan na yung aming nasakyan, guys, na motor vessel. Kita nyo naman, may kalawa-kalawang na. At hindi aircon, pero kukunti ang pasahero. Maluwag po ang loob ng barko. Importante, nakasakay kami sa 10 AM na Roro ride para mas maaga makarating sa Abra de Ilog. Medyo maingay yung kanyang, hindi ko lang saan galing yun, sa makina. Yung partner mo Napansin ko nga pala, guys, ang mga binebentang pagkain sa Roro ay kadalasan nilagang itlog at noodles. At siyempre may tubig, may soft drinks. Yun ang mga kadalasang binebenta dito. Kung napansin nyo, itong ating sinakyan na motor vessel ay 3-decker. Sa baba, nandun yung mga sasakyan na nandun din yung ating motor. Second, dito yung mga pasahero at kakalog-kalog kami, maluwag. Yung third, yun dun na yung mga crew at yung siyempre kapitan ng barko. Lumaki ang alon din ng boss Parang lumaki ang alon habang lumalapit. Bulag. Kayo lang Buong Mindoro po, buong Mindoro. Bukas pa ang batin balik niya. Oo, hindi, linggo pa, linggo. Ikot pa kayo ikot. Linggo, linggo. Oo, linggo. Guys, start na ng ating Mindoro Loop.
At papunta tayo ngayon sa Mamburao, kung saan tayo magla-lunch. Medyo mainit na, 1:30 na guys, 1:30. At as you can see sa mapa, so start tayo ng Abra de Ilog. Alam niyo ba ibig sabihin ng Abra de Ilog? From the Spanish verb abrir, so open, so opening ng river, Abra de Ilog or mouth of the river. So after Abra de Ilog, dadan tayo ng Mamburao kung saan tayo magla-lunch guys, sa may Mindoreño Hotel and Restaurant. Then sa Santa Cruz, dadan tayo ng Santa Cruz. So lahat lang ng mga bayan na madadaanan ng highway or national highway ang ating babanggitin, ano? So after Santa Cruz would be Sablayan, kung nasaan yung isang national penitentiary, ano? Sablayan Penitentiary. And then next would be Rizal, and then destination na natin San Jose Occidental, Mindoro. Sa SJ Mansions tayo mag-overnight guys, at doon na rin ang dinner natin within the vicinity sa may tabing dagat daw, parang Baywalk siguro nila yan, ano? Doon daw banda, a few kilometers away from the hotel. Bibilangin nyo guys, ay 13 riders kami today, Friday, at bukas ay madadagdagan tayo ng another 10, so 23 riders with back rides yung iba nating mga kasama. And of course may kasama tayo as always yung ating pickup na may trailer just in case na may masiraan ng motor. At of course we have the number 2 mechanic ng Harley Davidson sa Asia Pacific region, si Ariel Gula from HD EDSA. Siya po ay number 2 sa Asia Pacific region. Guys, dahil mag-alas 2 na, medyo mainit, malinsangan, very cloudy, pero sana umulan na lang o rumambon ng konti, no? Medyo mainit at gutom na nga, pero dahil paliko-liko na tayo at babagal ng takbo, alam mo na, malapit na sa destination for lunch, Mindoreño Hotel and Restaurant. Tayo bro, saan tayo? Saan tayo?
Anong lugar na? Santa Cruz po. O Santa Cruz, poblasyon ng Santa Cruz. Bayan po ng Bayan ng Santa Cruz. Oo. Salamat sir ha. Nung araw guys, alam niyo ba kung anong tawag sa Mindoro? Mai or Mait. Ang tawag ng Han Chinese traders sa Mindoro. At ang indigenous group dito, ang tawag ay Mangyan. By the way, speaking of Mangyan guys, I happen to know the first Mangyan lawyer. By the way, siya ay si Renato Evangelista. Attorney Renato Evangelista. Napakagaling pong abogado ni Attorney Evangelista. Naging scholar po siya ng Ayala Foundation nung siya ay nasa law school. At of course, take one sa bar, si Attorney Evangelista. Siya po ngayon ay nasa private practice. At ang law office niya ay nasa Quezon City. Ang mga products na tinetrade dati ng mga tiga Mindoro with the Chinese traders ay beeswax, mga cotton, true pearls, mga medicinal betel nuts, at saka yung yuta cloth for Chinese porcelain, gold, iron pots, lead, copper, colored glass beads, and iron needles. At ang island po ng Mindoro ay in-invade or conquered by the Sultanate of Brunei. At dito tumira ang mga Moro bago ang Spanish invasion. Nung na-invade na tayo ng Spain, ay naging Christianized na ang Mindoro guys. Afterward, dahil sa digmaan sa pagitan ng mga Spaniards at mga Moros galing Mindanao, na gustong siyempre labanan yung mga Hispanized people at para maibalik ulit sa pagka-Islam ang island ng Mindoro, ay lumiit po ang populasyon ng Mindoro. At dahil sa digmaan na yan between the Moros and the Hispanized people, lumipat ng Batangas yung mga taong nakatira sa Mindoro guys. Alam nyo ba na ang Mindoro at Marinduque ay dating kasama sa province of Bonbon or now known as Batangas guys? Ito ay noong simula ng 17th century, panahon ng mga Kastila. At remember, 400 years tayong under sa Spanish rule. Siyempre alam natin na ang first landing ni MacArthur during World War II ay sa Leyte, pero yung second landing niya ay sa Mindoro. Siyempre dahil sa proximity nito sa Luzon, Manila, kaya mas pinili na niyang maglanding sa Mindoro guys. Nagulat ako, meron palang penal farm or penitentiary dito sa Sablayan, Occidental Mindoro guys. At ito na nga, tinatahak na po natin
at kaya pinatanggal yung ating helmet. Ang reason is that kung meron mang umagaw sa motor natin at sumakay sa motor na mga preso ay madaling makilala ng mga jail guard or BJMP guys. Ang Sablayan Penitentiary guys ay established siya noong panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay. He issued an executive order EO 547 on January 14, 1954. Stop over ulit tayo guys. Anyway, habang tinatahak natin yung Sablayan kanina, akala ko kaya Sablayan ang pangalan dahil nandun yung mga sumablay sa buhay, nakulong. Hindi pala ganoon guys. Ang ibig sabihin ng Sablayan ay dinerive ito sa word na sablay sa Bisaya na meaning wave convergence. Wave convergence. Kasi dati nung unang panahon daw, yung location ng Sablayan town or yung town ay nandoon yung location kung saan yung waves ng North and South China Sea ay nagmi-meet. So kaya Sablay. So naging later on Sablayan guys. So eto na tayo, malapit-lapit na siguro, medyo takip silim na at sunset na guys. Ang ganda ng sunset, ang ganda ng tama ng liwanag ng araw, sikat ng araw dito. Ang pinakamalaking town sa Occidental Mindoro ay San Jose. So akala ko dahil nandun din yung mga opisina ng gobyerno, provincial office ng gobyerno, siya ang capital. Pero ang capital pala ng Occidental Mindoro guys ay Mamburao, kung saan kami nag-lunch kanina. Mamburao ang capital ng Mindoro. Ang Sablayan Penal Colony guys ay self-reliant in terms of the agricultural product needs at considered siya as fastest growing and youngest institution in the Philippine Correctional Administration System. Ang primary product ay rice at ito ay sinusupply sa New Bilibid Prison. Sa bandang Rizal na tayo guys. Rizal, Occidental Mindoro. Meron na kami escort. Hindi na may maniligaw. Inabot na kami ng dilim guys dahil ang takbo namin sa National Road ay napapansin ko lang ay nasa between 60 to 70 kilometers per hour. So of course gusto natin laging safer yung ride natin, so mabagal lang po ang takbo ng Harley Owners Group Manila Chapter.
shout out sa PNP ng San Jose at lalo na kay Lieutenant Colonel Jenny Magan na nagbigay sa atin ng security detail while we are in San Jose Occidental, Mindoro. Bro, anong plate number ni Martin? 383 CIY. Plate number of your motorcycle. 383 CIY. That's correct. That's correct. CIY. Ascato. Yes. Ascato, what's your plate number? Si Ariel. Bago yan. Nakita mo? 701-066-561. MB5. Tama. Pati MB number. Tama. Pati MB number. Sarap. Ginawa po nating three-way yan, guys. Sashimi, sinigang, and inihaw na tuna. Frozen. Dahil pagod sa biyahe, nagpakabusog po. Lahat ng riders at OBRs need to recharge for tomorrow's ride. Thank you for watching, guys.